10 simple tips sa pag-aalaga ng talong para maging healthy at marami ang bunga. Coming up. Tip number 1, piliin ang magandang binhi. Marami pong klase ng variety ng talong. May mahaba, may maiikli, may malalaki. So, depende po yan sa gusto nyong itanim. Tapos, kung gusto nyo talaga ng maraming bunga, ang piliin nyo po yung hybrid seeds. Hanapin nyo po yung pangalan. Pag may nakita kayong F1 sa dulo, ang ibig sabihin yan, hybrid. Yan, magandang gamitin kasi marami siya magbunga, matibay yung tanim, tapos may mga gamot na rin siyang kasama. Kaya pag tinanim natin, mas less yung problema natin sa mga sakit. Kaya lang, ang disadvantage ng hybrid, hindi natin siya makukunan ng binhi. Hindi natin maitatanim yung mga seeds galing doon sa bunga. Kasi babalik siya sa dati niyang pinagkunan. Kung kumuha kayo ng pantanim galing sa bunga ng hybrid, maaaring mag-iba na yung itsura ng bunga, mas maikli, mas konti. So, hindi na siya original tulad ng tinanim po natin. So, ito po yung isang example ng variety ng talong, long purple, ng Condor Seeds. So, ito po yung binigay ng barangay, galing po sa Department of Agriculture, Mimaropa, Region 4B. So, nakahingi po kami galing sa barangay. Pero itong tanim ko na to, ito ay Fortuner. Ito ay hybrid. Mahaba po yung bunga nito. Kaya lang di natin siya makukunan ng pantanim galing sa bunga. Tip number 2, magandang lupa. So pag sinabi natin magandang lupa, present po yung tatlong criteria. Una, meron siyang organic matter para meron siyang source ng nutrients, lalo na po pag nakatanim sa container. Very limited po kasi yung nakukuhang nutrients ng tanim pag nakatanim siya sa container. Kaya kailangan may mga organic matter tulad ng compost, dumi ng hayop, dumi ng bulate at iba pa. Pangalawa, well draining siya. Mabilis po mag-subside yung tubig kasi pagka compact yan, matigas yung lupa, maiipunan siya ng tubig, magkakaroon po ng problema yung inyong tanim. Pangatlo, nag-hold siya ng moisture, mamasa-masa lagi yung lupa para laging nakakasipsip yung ugat. Tip number 3 ay tamang sikat ng araw. At least tinatamaan po ng sikat ng araw yung ating tanim ng 6 to 8 hours. So ilalagay po natin siya sa lugar na mainit. Huwag niyo pong ilalagay sa lilim or natatakpan siya ng ibang mga tanim. Mas gusto ng talong yung direct sunlight. Tip number 4 ay tamang pagdidilig. So kailangan po diligan natin. Huwag niyo pong hahayaan na matuyo yung lupa para tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubulaklak. Lalo na po pag nakatanim sa container, mabilis matuyo yung lupa. Pag nasa container kasi, limited yung naabot ng ugat. Hindi siya makapaghanap ng tubig. Hindi tulad pag nakatanim siya sa lupa or sa ground. Tip number 5 ay regular na pag-aalis natin ng mga damo. Kasi itong damo ay kaagaw ng ating tanim sa nutrients at tubig. Tapos pag masyadong makapal yung damo, masukal yung paligid ng inyong garden, yan po ay pinamamahayan ng mga insekto na kumakain din doon sa ating mga tanim. So, kailangan regular siyang nililinis para walang bahaya ng mga peste. Tip number 6, maglagay ng mulch. Pwede po yung plastic mulch, pwede rin yung organic mulch. Kung ako po yung tatanungin, mas i-recommend ko yung organic mulch. Kasi unang-una, libre siya, walang gastos, andyan lang siya sa paligid. Pwede yung malunggay, kakawate, ipil-ipil, mga tuyong dahon, mga damo, dayami. Yan. Pwede natin ilagay dyan sa ibabaw para matrap po yung tubig at hindi po mag-evaporate at matrap lang siya dyan sa ating lupa. Tapos ang maganda dito sa organic mulch, habang tumatagal, nabubulok itong mga materials na to at nagiging pataba pa dyan sa ating lupa na nakakatulong sa ating mga tanim. Tip number 7, suportahan ang ating tanim. Dahil po mabigat yung mga bunga, lalo na po pag marami siyang ibinunga na sabay-sabay, kailangan natin suportahan para hindi po matumba yung puno. Pwede po kayong magtusok ng kahoy para doon nyo itatali yung pinakapuno. Pwede rin po nakatali siya sa trellis. Napaka-importante po nito kasi pag maulan, tapos maraming bunga yung inyong tanim, makapal yung dahon. At pag umulan, mabigat yung dahon, pwedeng mabali yung mga sanga. So, sayang yung inyong tanim. So, kailangan talaga suportahan natin yung mga puno.
Tip number 8, magbigay ng sapat na sustansya. So ito yung pinangdidilig ko, yung swamp fertilizer. Ayan, may mga nilagay ako na pinya. Mayaman po yan sa potassium, nakakatulong siya para paramihin yung bunga, paramihin yung bulaklak, i-improve yung lasa nung talong. Yan, halo-halo na po yan. Mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga dahon. Yan po yung pinangdidilig ko sa aking mga halaman. Tapos may isa pa tayong source ng potassium. Itong ginawa natin na fermented fruit juice. So ito pampabulaklak at pampabunga din. Yan, finerment natin. Ito pwede na siyang i-harvest kasi lagpas na siya ng 2 weeks. So yan po yung fertilizer na binibigay ko sa aking mga tanim. Tip number 9, bantayan ang peste at sakit. So ito pong tanim na to, itong mismong talong na to, ito po, tinadtad ito ng mga aphids. Sobrang daming mga insekto dyan, may mga langgam. So inisprayan ko siya nung ginawa nating mixture, pamatay ng aphids tsaka langgam. So ito, mga bagong tubo na dahon. Kaya mapapansin nyo po, sobrang haba niya. Naka-recover pa rin. Pero nung tinamaan siya ng aphids, huminto na yung kanyang paglaki, hindi na siya nagbubunga. Yung kasabayan niya may bunga na, pero siya wala pa. Kailangan po ma-check natin lagi kung may mga aphids yung ilalim ng dahon. Mapapansin niyo yan pag may mga langgam, tapos nagkukulubot yung mga dahon. Yan, check nyo na yung ilalim. Tapos yung mga dahon na yan, may mga patsi-patsi, tanggalin nyo na po. Tapos wag nyo ikakalat yung dahon kasi pwedeng kumalat yung sakit. Yan, yan sakit na yan eh, yung mga patsi-patsi na yan. Yan, pwede nyo po ito ibaon sa lupa or sunugin. Tip number 10, mag-ani ng regular. So kailangan po pitasin natin yung mga bunga pagka harvestable na. Wag nyo pong hahayaan na mahinog dyan sa puno. Kasi pag nahinog yan, babagal na yung pag-produce niya ng bulaklak. Kasi iisipin niya na abot niya na yung kanyang life cycle. Kaya ang ipoproduce niya ay mga seeds na magpapatuloy ng susunod na generation. Yan yung mga nature ng tanim. Kaya yung mga sinasabi dati ng mga nakakatanda, wag daw pahinugan yung mga okra, yung mga gulay dyan sa puno kasi nga hihinto na yung kanyang pagbubulaklak. So kailangan pitas lang po tayo ng pitas para tuloy-tuloy yung pagbubulaklak at pagbubunga. Yan lang po yung 10 simple tips sa pag-aalaga ng talong para maparami natin yung mga bunga. So kailangan po yung foundation, yung lupa, maganda. Tapos i-check natin yung mga peste. Tapos yung nutrients na kailangan ng tanim, lalo na po pag nasa flowering and fruiting stage na siya. So kailangan niya ng mataas sa potassium. Napakahalaga din po ng pruning para sa health ng ating tanim at sa dami ng sanga. Ito po explain ko lang. Itong tanim na to, hindi ko pinutol yung talbos, tuloy-tuloy lang yung kanyang paglaki, yung kanyang pagtaas. Kaya mapapansin nyo po, diretso lang siya. Unlike sa ibang mga talong na sobrang kapal, sobrang dami. Kasi inaalis po nila yung pinakatalbos. Kaya tumutubo po yung mga bagong sanga dito sa nodes, dyan sa balikat. So kaya mas maraming sanga, mas maraming bunga yung talong. So ito pwede natin alisin yung growth point na yan para tubuan siya ng panibagong sanga. Maparami natin yung bunga ng talong. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!